Pagpalang araw, kaibigan. Ito po yung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. No? Ang hawak ko pong Biblia, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Catholic Edition. Tayo po ay mag-aaral patungkol sa mga turo at aral ng ating Panginoon at saka yung kanyang mga itinalagang apostol sa Biblia. Po, yung mga apostol tao po yun hindi sila Diyos. Pero sila po ay binigyan ng karapatan, otoridad ng ating Panginoong Yesus para sila po yung magpatuloy. Anong ipagpapatuloy nila? Di yung mission ng Panginoong Yesus dito sa mundo. Kasi hindi pa siya bumabalik. Ang pangangaral po matatapos pag magbalik po ang Panginoong Yesus. Ngayon, hanggat di siya bumabalik, yung mga aral niya na nakita, nasaksiyan, at pinahayag niya sa kanila, yun po ang kanilang itinuturo at yun naman po ang nakasulat. Kaya yung mga isinulat nila, gagamitin natin. Una, ang salita ng Diyos galing po sa Diyos. Binigay sa kanyang anak kay Jesus. Doon po nakasulat yung sa 1:12. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang salita, ito babasahin ko. Sa 49, sapagkat hindi ako nagsasalita nang mula sa sarili ko lamang, ang Ama nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Ayan. Maliwanag po ang salita ng Panginoong Yesus. Kung ano po yung inutos ng Diyos sa Kanya, siya po Kanyang ipapahayag. Ngayon, bago pa tayo papalaw, tayo muna ay mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita na nakatala po sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Maraming salamat po. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa na nanonood ng aking munting video. Nawa, meron po silang matutunan ng Diyos sapagkat ito po ay biblikal, walang labis, walang kulang. Maraming salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. So, maliwanag po sinabi ng Panginoon. Kung ano po yung sinabi sa kanya ng kanyang ama. Yun lang po kanya sasabihin at ipapahayag. Yan po nakalagay sa 1:12:49. Nang siya po ay nagmi-mission dito, nangangaral. Yan po sinabi niya. 1:18 ng 1. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. So, walang taong nakakita sa Diyos. So, sino nakakita sa Kanya? Natural si Jesus po. Kasi po magkasama sila sa langit, magama sila. Magama sila. Kaya si Jesus po, nang suguin po dito sa lupa, ipinakilala niya po ang kanyang Ama, ang God the Father, o ang Amang Diyos kung tawagin. Yan. Paano mo ipakikilala ang Diyos? Sa pamamagitan ng turo at aral niya. Yun po ginamit ni Jesus, yung mga aral ng Diyos. Yun po kanyang sinasabi dito sa lupa para makilala natin ang Diyos. Para makilala yung turo at aral. Parang ganito po. Mayroong magama.
para makilala mo yung anak, sa tatay mo malalaman yun, o makilala mo yung ama, sa anak mo malalaman yun. Kasi sila po yung mag-ama. Ngayon, pinakilala po ba ng Diyos ang kanyang anak? Opo. Pinakilala niya po eh. Dito po sa Hebreo. Ito. Sa chapter 1 verse 8. Ito po ang pagpapakilala ng Panginoon Diyos tungkol sa kanyang anak ha. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Tungkol sa anak ay sinabi niya. May nagsasalita po ang Diyos patungkol sa kanyang anak. Ito po ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Sa verse 9, katarungan ay iyong mahal sa masamay namumuhay. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. Verse 10, sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Yan. Maliwanag po na pinakilala ng Diyos ang kanyang anak. Kita niyo po. Pinakilala ng Diyos ang kanyang anak. Ano ang kanyang Diyos? Ang kanyang anak. Tinawag po ng Diyos ang kanyang anak sa verse 8. Pagdating sa verse 10, tinawag niyang Panginoon ang kanyang anak. Kaya si Jesus din po, pinakilala yung Ama sa pamamagitan ng kanyang turo at aral. Kaya yung aral na yon, nadala ni Jesus na galing sa Diyos, siya namang ibinigay niya sa kanyang mga apostol para magpatuloy po. Para magpatuloy. Kasi po, kailangan magpatuloy. Kasi po ang tao makasalanan. Ang tao makasalanan. Eh paano kung hindi nagpatuloy ang pangangaral? Paano ngayon ang kaligtasan? Hindi wala. Kaya po yung kaligtasan, nakasalalay sa aral ng mga apostol, nakasulat sa Biblia. Halimbawa si Pedro, anong sabi niya sa gawa? Sa 4. Sa 12, anong sabi ni Pedro? Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Kanino pangalan? Pagdating po sa verse 10, 11, ang Jesus na ito, sa pangalan ni Jesus. Kita niyo po. Kailangan po yung tagapagligtas. Kasi po, ang Jesus po umakyat na sa langit. Paano ngayon ang kaligtasan kung di mapapangaralan ng tao? Kaya po, ang ginawa ng Panginoong Jesus, itong mga apostol, sila po ang kanyang binilinan. Tingnan pa natin. Ano po nakalagay dito? Ito. Sa verse 2, gawa 1:2. Hanggang sa araw na siya umakyat sa langit, bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang inirang. Sinong binilinan niya? Ang mga apostol na kanyang inirang. Yung inirang niya po, apostol, nandito po sa Biblia. Kaya yung sulat ng mga apostol sa Biblia, yun po yung inirang niya. Kung ano yung sinabi nila, yan po ang ating paniwalahan. Hindi po natin dadagdagan yan, hindi natin babawasan yan. Kasi pag dinagdagan mo, binawasan mo, lumalabas. Yung inirang na apostol ng Diyos, mahinang klase. Kasi binawasan mo, dinagdagan mo pa.
Yung iba na, ay, wag niyo pong gawin yan. Kapag dinadagdagan niyo po, binabawasan ninyo ang sulat ng mga apostol o mismo Panginoong Yesus sa Biblia, ay parang ano po kayo, parang na kayong Diyos na mas magaling pa kayo sa kanila. Oh, wag niyo pong dadagdagan, wag niyo ba, kung ano po yung nakasulat, paniwalaan na lang ninyo. O kaya kung hindi kayo naniniwala, magpagawa kayo ng sarili ninyong Biblia. Yun ang gamitin ninyo. Halimbawa, isa kang leader ng simbahan, magpagawa ka sarili mong Biblia. Gaya ng saksi ni Jehovah. Nagpagawa sila ng sarili nilang Biblia. Yun nga ang ginagamit nila sa kanilang mga miyembro. Oh, kahit paano, miyembro naman namin ito sabi nila. Kahit paano, may katwiran kaya gumawa. Kasi hindi naniniwala rin ang mga saksi doon sa Biblia ngayon nagagamit Kaya sila nagpagawa. Ang masakit, hindi ka naniniwala sa Biblia pero bumabasa ka ng Biblia. Ngayon ginagawa mo, namimili ka na lang na gusto mo. Parang selective. Ay, hindi ko gusto ito. Itong gusto ko. Namimili ka ng chapter and verse. Pero, the same Bible. Pero kapag iba yung gumamit, ay mali yan. Pararatangan mo pa sila ng mali. Hindi lang yung mali. Ano pa sasabihin mo? Ay maling salin yung ginagamit nyo. Samantalang ginagamit nyo naman yan. Huwag po ganun, no? Huwag po kayo mag-ganon. So, kailangan ng tagapagligtas. Yan nga po si Jesus. Kung wala sulat ang mga apostol, paano ngayon? Ano pinangangaral ni Pedro? Si Jesus. Tingnan naman natin si Apostol Pablo sa kanyang sulat. Ano po? Dito, sabi niya. Ito, unang Korinto 1:23. Ngunit ang ipinangangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus. Sino pinangangaral nila? Si Jesus napako sa krus. Hindi po sila nangangaral ng ibang Jesus. Yung Jesus nakapako sa krus, napako sa krus, yun ang pinangangaral namin, sabi niya. Ibig sabihin ng mga apostol po, isa lang ang pinangangaral nila, ang Panginoong Yesu Kristo. Ayan, sabi ni Pablo, pinangangaral namin. Pagkatapos, nangaral ka ng Yesus, pero iba naman ang dating. Anong sabi? Ang Yesus naman sinasabi ninyong yan, hindi naman Diyos yan, kundi tao. Binago ba ng Biblia? Huwag niyo pong baguhin ang Biblia. Nangaral ka nga ng Yesus, pero iba naman ang yung sinasabi. Ay, hindi Diyos yan, kundi tao. Isipin nyo, anak ng Diyos, hindi ba Diyos yan? Ang tao, pag nanganak, tao rin. Yung mag-asawa, nagkaroon ng anak, tao. Ang Diyos, ang anak niya, natural Diyos din. Sino po ang anak ng Diyos? Walang iba kundi si Jesus. Na tinawag ng Diyos ng Ama, pinakilala niya. Ngayon, ito naman mga nagmamarunong na sekta ng reliyon, hindi daw Diyos. Alam niyo po, mga mga alagad ni Satanas. Ako tuwiran ko sinasabi, kapag hindi mo pinakilalang Diyos si Jesus, isa kang alagad ni Satanas. Bakit po? Si Satanas ang papel nito kontra Pag kinontra ka, sa pelikula, kontra po binubugbog, pinapatay ng bida. Kaya pag kinontra mo ang aral sa Biblia, sigurado, hindi ka lang bugbog, papatayin ka pa sabi ng impyerno. Di po ba? Yan ang aral. Tandaan niyo po yan.
Ano po? Huwag niyo pong baguhin ang ngaral. So, maliwanag, ano? Yan. Huwag niyo pong baguhin ang ngaral. Ano po? O tingnan natin yung sinabi ng isang apostol, si Tomas. O, kukontrahin mo pa si Tomas, si apostol yan. Tignan po ninyo yung sinabi ni Apostol Thomas sa kanya sa harap ng Panginoong Hesukristo. Face to face silang nag-uusap. O, tingnan nyo po yung sagot ni Tomas. Sagot po ni Tomas kay Jesus ito. Sa 20:28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. O, ang kausap po ni Tomas dyan, silang dalawa lang ang nag-uusap face to face yan Yung pangalawang pagpapakita ni Jesus sa mga apostol. Yung una, wala si Tomas. Pero sa pangalawa, nandun na po si Tomas. Kasi nga, sinabihan siya ng mga apostol. No, kaya hindi po umalis si Tomas hanggang sa nakita muli sila ng Panginoong Yesus. Inarap po siya ni Jesus kinomprontan niya doon sa kanyang sinasabi na sabi niya, ay hanggat hindi ko nakikita yung butas sa daliri, hindi ako maniniwala, sabi niya. Hanggat hindi ko nailalagay yung daliri ko doon sa tagiliran ni Jesus, hindi ako maniniwala sa inyo. Kasi yung una nilang pagtagpo, nagkataon si Tomas wala po doon. Kaya kinuwento po ngayon nila sa kanya. Kaya sagot ni Tomas, hindi ako naniniwala. Pati yun, ginawa sa aswela ng mga, hallelujah, mga reliyon na walang kaalam-alam sa Biblia. Kasabi-sabi nila, yang si Tomas daw, palahab siya sa Bible study. Para bang nung panahon na yun, buhay na sila at nandun sila sa piling ni Tomas. O, bakit nila alam na gano'n na wala namang Bible study binanggit po sa Biblia. Itong mga alagad ni Satanas, sinasabi ko nga po, pag binago niyo yung Biblia, alagad kayo ni Satanas. Kaya nung magkita sila sa pangalawang pagkakataon, nandun po si Tomas at Timano, kinausap siya ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, o Tomas, eto na, halika dito. Ipasok mo na yung daliri mo sa butas ng aking kamay. At ilagay mo sa tagiliran ko yung daliri mo, sabi niya. So nakita ngayon ni Tomas. Yun ang nasagot ni Tomas kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. Kita niyo po, harap-harapan, tinawag niyang Diyos si Jesus. Diyos ko. Ibig sabihin, para sa kanya po, Diyos si Jesus. Ngayon, kinakastigo nila si Tomas. Matagal na pong patay si Tomas. Wala na pong magagawa yung tao. Yun ang kanyang pananampalataya. Si Jesus ay Panginoon at saka Diyos. Yun po yung sinabi ng Diyos doon sa Hebreo 1:8 at saka 1:10 na sinabi ng Diyos ang kanyang anak ay Diyos. At doon sa verse na sinabi ng Diyos, ang kanyang anak ay Panginoon. Kung ano yung sinabi ron, yan din na sinabi ni Tomas, kaya sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ngayon ang sagot pa ng mga loko-lokong mga alagad ni Satanas, si Tomas daw, nagulat. Actually, sa Bible po, walang mababasang sabi ni Jesus, oy, Tomas, magugulating ka ba pala? Wala po. Maging si Tomas, wala sa sinabi, ay, nagulat ako. Wala rin po. Ang totoo, ang nagulat, yung founder nila, yung alagad ni Satanas na nagsasabing si Jesus hindi Diyos, kundi tao, yun po ang nagulat. Yung kanilang founder na patay na, di nang pumalit yung kanyang anak, patay na rin, ang pumalit yung kanyang apo.
Yun ang gulat na gulat. Unang nagulat yung tatay, ikalawang nagulat yung anak, yung ikatlong nagulat yung apo, kaya dalawang gulat, gulat na gulat. Hindi ko mapigilan, hindi po matawa, no? Kasi nakakatawa sila. Ano, na, nasabit pa ako sa mga demonyong yun. Alam niyo po, kung ano po yung nakasulat, ako lagi ko sinasabi, kung ano yung nakasulat, maniwala na lang po kayo. Huwag nyo nang baguhin. Ngayon, kung gusto nyo baguhin, gumaya kayo sa mga saksi. Bakit? Gumawa sila ng sarili nilang Biblia eh. So, lahat ng nasa Biblia po, binago nila. Yung gusto nilang nilagay na nilang lahat. At least, gumawa na sila ng sarili nilang Biblia. Ang problema lang, yung ginawa nila sarili ng Biblia, hindi pa nila pinapek. Ang dami pang problema. Sa kanila, hindi po Diyos si Jesus, kundi malihit na Diyos. Parang Junior God, Senior God. Ang Diyos, Senior. Si Jesus, Junior. Hindi po ba nakakatawa yung ganyang meron pa pong ibang reliyon, si Jesus daw matakaw sa halak. Kita nyo po? Tapos sasabi nila si Jesus daw at saka si Satanas magkapatid pa. Marami pong mga naglipa na dito sa lupa na mga may sayad. Hindi lang sayad, may tama pa. Tandaan nyo po yan. Ako, basta nakasulat, naniniwala ako, wala nang marami pang problema dyan. Po? Yan, tandaan nyo po yan. Kung ano po yung nakasulat, tandaan nyo, paniwalaan nyo po. Ang masakit po sa kanila, meron silang paboritong Biblia, pero yung sumulat ng Biblia paborito nila, sila rin naman nagbubuking sa kanila. Yung isang talata, gustong-gusto nila, pinakikipaglaban pa nila yan. Yan daw ang tamang salin ng Biblia. Pero, bakit yung ibang sinulat nung nagsalin na yon, hindi nila pinaniniwalaan yung ibang sinulat? So, kung ano po yung turo ng mga apostol, paniwalaan natin. Ngayon, si Apostol Tomas, maliwanag ang sagot niya, Panginoon ko at Diyos ko. Natural, Diyos si Jesus. Bakit? Anak siya ng Diyos. Tingnan niyo po yung sinabi ng Diyos. Kundi po talaga, sinabi na nga ng Diyos sa Hebreo 1:8, tinawag niyang Diyos sa kanyang anak, hindi ka pa maniniwala. Kanino ka maniniwala? Sa leader ng inyong reliyon, sa inyong founder na matagal ng patay? Yan bang gusto nyo? Naalala ko po sa social media, meron pong nag-comment sa Facebook sa akin. Sana daw po, makinig naman ako doon sa ibang reliyon. Meron siyang pinopromote na reliyon. Sumagot naman ako, ano naman ang panonoodin ko dyan? Sabi ko, yan. So, naglagay lang siya ng verse. Sabi ko, sana kumpletuhan mo na kung ano yung nakalagay dyan. So, kinumpleto niya. Sabi ko, alam mo, matagal na ako nanonood dyan eh. Kanya lang ang problema sa leader ng inyong reliyon, pero patay na rito. Kung minsan nagmumura ka ako. Hindi na siya sumagot. Gusto niya raw, mag-sorry ako sa kanila. Anong susurihin ko ron? Yung founder nila, hanggang mamatay, palamura. Meron po ba reliyon na palamura? Yung isang palamura,
sa mga ugali niyan. Dahil lang sa pagmumura, nakikipag-away ka na. Minsan, umatong pa nga sa dimandahan niya. Di po ba? Demanda. Libel lang tawag dyan. Hindi na siya sumagot. Kaya sabi ko nga magulo nga ngaral ka, bago-bago eh. Minsan, mas magaling pa yung kanyang dating assistant. Ngayon, hindi na eh. Tinanggal niya yun kasi nabuking kasi yun. Binuking siya ng kanyang assistant eh. Sabi ko, mas magaling pa nga yung assistant niya eh. Kesa sa sinasabi mo pa. Lalo lang hindi sumagot. O ano pa isasagot niya ron? Kasi meron ako susunod na kwentong isasabihin sa kanya. Baka pati siya lalayasan niya rin yung reliyon na yun. Kaya kung ano po yung sinulat ng mga apostol, yun po ang inyong paniwalahan. Ano? Okay? Diyos na po nagpatotoo na si Jesus po ay Diyos at saka Panginoon. Ayon sa sulat sa Hebreo, chapter 1, verse 10. Ngayon, kaya yung si Jesus naman po, siya magpakilala sa kanyang ama. Ngayon, bago siya umakyat sa langit, yung chapter 1 ng Gawa, verse 2, yun ang pag-akyat niya po sa langit. Bago siya umakyat sa langit, nagbilin na siya sa kanyang mga inirang ng mga apostol. Para sila po magpatuloy sa kanyang misyon. Kasi po, kailangan natin ng turo at aral nila. Bakit? Galing sa Diyos yun eh. Tignan niyo po sabi ng Panginoong Yesus. Kapag pinaniwalaan natin yung aral ng mga apostol niya, ganito po nakalagay. Doon sa 1:12-50 naman ang babasahin natin ngayon. Ano po? Ito. 1 chapter 12 verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. Ano ang bunga? Buhay na walang hanggan. Kapag naniwala po kayo sa aral ng mga apostol ni Jesus, hinirang niya sa Biblia, naniwala ka kay Jesus, naniwala ka na sa Diyos. At ang bunga nito, buhay na walang hanggan. Amen. Saan yun? Natural sa langit po yun. Buhay na walang hanggan eh. No. Hindi pa napakaganda yan. Kaya wag nyo na pong magtangka. Wag nyo nang tangkahin. Baguhin, dagdagan, bawasan. Kung ano po yung nakasulat, yun lang yung gagawin. Wala na pong iba. Ito namang mga ibang nagmamagaling. Ewan ko ba naman. Dagdag ng dagdag. Yung iba naman nag-aalis. Nagdadagdag. Iba naman po yung walang nag-aalis. Dagdag sila ng dagdag. Iba naman yung may inaalis. Nagdadagdag lang, nagdadagdag. Hallelujah. Kaya ang gulo po nila yun. Tandaan po ninyo, kung ano yung nakasulat, maniwala kayo. So, pinakilala ng Diyos ang kanyang anak. Pinakilala naman Diyos ng Yesus ang kanyang anak, ang kanyang ama. At pinagpatuloy ng mga apostol. Pinangaral ni Pedro, si Jesus. Pinangaral ni Pablo, yung nakapako sa krus. Pareho lang yun, si Jesus po pareho yun. Na tagapagligtas. Kasi po, makasalanan tayo. Kailangan natin ng tagapagligtas. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. No? Tandaan niyo po yan. Kung ano po yung nakasulat, siyang inyong paniwalaan.
Amen ba? Amen, siyempre. O, panguli. Sa 1:3:16. Anong sabi po rito naman ni Juan? Sapagkat dahil na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ay binigay niya ang kanyang kaisisang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino daw po ang sasampalataya sa kanyang bugtong na anak? Si Jesus. Ibig sabihin, pag tinanggap mo si Jesus, yun ang pananampalataya. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun po yung nakasulat eh. O baka naman sabihin, o dinadagdagan, binasa ko po dito. Kung meron kayo nito, basahin nyo. Meron ba akong binawas doon? Meron ba akong dinagdag? Ang nakalagay, sino man sumampalataya sa kanya ay maliligtas, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi pa. Lagi niyo pong tatandaan yan, kaibigan. Hindi po nagbibiro ang Panginoon. Meron po parusa, merong impyerno. May impyerno, may langit. Pag hindi yung naniwala, langit. Yung hindi naniwala, impyerno. Tandaan niyo po yan. Hindi nagbibiro ang Panginoon. Kaibigan, ayan, alam niyo na po yan. Like. Share ng share. Kayo na share. I-share niyo, i-share, i-spread. Ikalat niyo po. Kesa kung ano-ano mga sinishare ninyo sa Facebook, sa YouTube, sa lahat na. TikTok, Instagram, kung ano-ano na. I-share nyo na lang po ito. Huwag nyo na pong kalimutan mag-subscribe. Kayong mga nasisiyara na, mag-subscribe naman po kayo. God bless us all po sa ating lahat. Ganito na lamang. I-pray tayo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo po sa amin. Buksan mo ang puso at isip ng bawat isa sa amin, O Diyos. Kung nagkakamali pa sila na kanilang paniwala, baguhin niyo po sila, Panginoon. Kung may dala po silang kabigatan sa buhay, inyo pong paghahanin. Kung mayroong mga may sakit, inyo po silang pagalingin. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless us all.